Rogelio, buntis ako. Magiging tatay ka na. Ang saya ko sana habang iwinawagayway ang isang pares ng maliliit at puting sapatos ng sanggol. Pumasok ako sa malaking grand ballroom ng hotel na iyon na halos kapos ang hininga, sabik na ibalita sa asawa ko na pagkatapos ng 7 taong pag-iyak pagdarasal sa Quiapo at masasakit na iniksyon sa fertility clinic sa wakas, ay dininig din ang aming panalangin. Kambal ang dinadala ko, pero sa halip na tumakbo palapit sa akin at yakapin ako, isang nakakapasong sampal ng katotohanan ang isinalubong niya. Unti-unting tumahimik ang buong bulwagan. Ang matamis na musika mula sa orchestra ay biglang huminto. Lahat ng mga bisitang nakasuot ng kumikinang na gown at formal na suit ay nakatingin sa akin, tila nandidiri sa presensya ng isang babaeng nakasuot lamang ng simpleng uniforme ng guro na basa pa ng pawis. Tumitig sa akin si Rogelio. Wala ni isang bakas ng tuwa o pagmamahal sa mga mata ng lalaking pinagsilbihan ko ng buong puso sa loob ng 7 taon. Ang mga mata niya ay malamig, walang awa at punong-puno ng pagkairita. "Sino ka?" Umalingaw-ngaw ang boses ni Rogelio sa mikropono na hawak niya. Binitawan niya yon at humarap sa mga gwardya. "Guard, ilabas ang babaeng ito! Wala akong asawang desperada na gagawa ng kwento para lang makahutot ng pera sa araw ng engagement ko kay Bianca." Napatigil ako. Parang huminto ang pagtibok ng puso ko. Engagement, ibinaling ko ang paningin ko sa babaeng nasa tabi niya. Si Bianca. Maganda, makinis, anak ng isang kilalang politiko, at sa daliri nito ay kuminang ang isang malaking diamanteng singsing. Nakapulupot ang braso ni Bianca sa braso ng asawa ko. Nakataas ang kilay at nakatingin sa akin na parang isang basahan na nakakalat sa sahig. "Rogelio? Anong sinasabi mo?" Nang hinig ang boses ko, humakbang ako palapit, pero mabilis na humarang ang 2 malalaking bouncer. "Ako ito, si Amihan, 7 taon tayong kasal, pinagluluto kita araw-araw, pinagsilbihan ko ang pamilya mo, heto ang ultrasound, Rogelio Kambal ang anak natin." Pilit kong iniabot ang lukot na papel ng ultrasound, pero tinabig lamang yon ni Rogelio. Lumipad ang papel sa malamig na sahig ng ballroom. "You are insane!" Malamig na wika ni Rogelio. Ang ginamit niyang tono ay ang parehong tono na ginagamit niya kapag nagwawagi siya sa mga kaso niya sa korte. "Everybody knows I am a single man. Baka isa ka lang sa mga baliw na stalker ko. Nakakaawa ka. Huwag mong sirain ang pinakamahalagang gabi namin ni Bianca." Pakiramdam ko ay tinapakan ang buong pagkatao ko. Paanong nangyari ito? Kagabi lang, magkatabi pa kaming natulog. Kagabi lang, ipinaghain ko pa siya ng paborito niyang sinigang. Paano niya nasasabing hindi niya ako kilala? Bago pa man ako makapagsalita muli para ipagtanggol ang sarili ko, nahawi ang mga bisita. Isang pamilyar na bulto ang lumapit. Ang ginang na may suot na perlas sa leeg at may mapagmataas na tindig. Si Doña Corazon ang aking biyenan. Nabuhayan ako ng loob. "Mama, Mama, sabihin niyo po sa kanila. Pagmamakaawa ko, halos maluha-luha na lumapit sa kanya. Sabihin niyo po kay Rogelio na ako ang asawa niya. Buntis ako, Mama. Magkakaapo na kayo." Pero imbes na yakapin ako ng taong tinawag kong ina sa loob ng mahabang panahon, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa ng may matinding pandidiri. Walang awa niyang hinablot ang maliit na sapatos ng sanggol mula sa kamay ko at itinapon yon sa sahig. "Huwag mo akong tawaging mama, you pathetic gold digger," marin at malakas na sabi ni Doña Corazon. "Akala mo ba hindi ko alam ang mga plano mo? Nagagamitin mo ang pamilya Vergara para mabayaran ang mga utang mo." Kumunot ang noo ko. Ang mga luha ay naguunahan na sa pagpatak. "Anong utang?" "Wala po akong utang. Nagtatrabaho ako ng marangal bilang guro." Sinunggaling isang makapal na polder ang inilabas ni Doña Corazon mula sa kanyang designer bag at marahas na ibinato sa mukha ko. Nagkalat ang mga papeles. "Isinangla mo ang bahay ng mga magulang mo at ginamit mo ang kumpanya namin bilang gwarantor para makakuha ng 20 milyong piso? Peke ang pagiging mabait mo, Amihan. Isa kang magnanakaw." Yumuko ako at nanginginig na pinulot ang isang pahina.
May nakapirma ng pangalan ko roon. Pamilyar ang pirma, eksaktong-eksakto sa kung paano ako pumirma. Pero hindi ko kailanman nakita ang dokumentong ito. Ang tanging pinipirmahan ko lang nitong mga nakaraang buwan ay ang mga medical records sa fertility clinic at ilang blankong papel na ipinaabot sa akin ni Doña Corazon noon para daw sa insurance ng pamilya. Hindi ko po ginawa yan. Wala akong alam dyan. Humihikbi kong sigaw, lumingon ako kay Rogelio. Rogelio, maniwala ka sa akin. Ginagamit lang nila ito para paghiwalayin tayo. Ngumisi lamang si Rogelio. Isang nising punong-puno ng kasamaan na ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. Security, drag this thief out of here. Ayong makita ang pagmumuka ng babaeng yan. She is ruining the atmosphere. Lumapit ang mga gwardya at walang pakundangan akong hinawakan sa magkabilang braso. Bitawan niyo ako. Asawa niya ako, Rogelio. Huwag mong gawin sa amin. Ito no mga anak mo. Nagpupumiglas ako. Ginamit ko ang buong lakas ko para hindi nila ako mahila, pero masyado silang malakas. Nang higitin nila ako, naramdaman ko ang sakit sa aking tiyan. Biglang nag-iba ang takbo ng isip ko. Ang sakit sa puso ko ay napalitan ng matinding takot. Ang mga anak ko. Ang kambal na 7 taon kong hinintay. Huwag nasasaktan ako ang tiyan ko. Parang awa nyo na. Pagmamakaawa ko sa mga gwardya habang pilit kong ibinabaluktot ang katawan ko para protektahan ang aking sinapupunan. Tumingin ako pabalik kina Rogelio at Doña Corazon. Nakita ko silang nakangiti, nag-aalok ng wine sa mga bisita at tahasang nagbubulungan habang tinatawanan ng pagkawala ko ng dignidad sa harap ng daan-daang tao. Hinalikan ni Rogelio si Bianca sa labi, isang halik na pumunit sa huling hibla ng pagmamahal na mayroon ako para sa kanya. Kinaladkad nila ako palabas ng magarang hotel. Walang nakinig sa mga iyak ko. Walang nag-abot ng kamay. Ang mga taong dati kong pinagsisilbi at pinapakisamahan ay tinalikuran ako na parang isang nakakahawang sakit. Inihagis nila ako sa labas, saktong pagbuhos ng napakalakas na ulan. Bumagsak ako sa basang kalsada, ang mga tuhod ko ay nagasgas sa semento. Basang-basa ang uniforme ko nang inginig ang buong kalamnan ko sa lamig at sa tinde ng pambaba. Liwala na naranasan ko. Sa nanginginig kong mga kamay, tiningnan ko ang nag-iisang bagay na naisalba ko mula sa pagkakaladkad sa akin ng gusot na litrato ng ultrasound. Sa di kalayuan malapit sa pintuan ng hotel, nakita ko ang isa sa puting sapatos ng sanggol na naiwan sa putikan. Napahawak ako ng mahigpit sa aking tiyan. Ang sakit, ang sobrang sakit na parang pinupunit ang dibdib ko. 7 taon. 7 taon akong naging tanga. Ginamit lang nila ako, binali ang aking pagkatao at tinapon ng parang basura. Pero habang nararamdaman ko ang malamig na patak ng ulan sa aking mukha, isang pangako ang namuo sa isip ko. Buhay ang kambal ko. At para sa kanila, hinding-hindi ako mamamatay sa gabing ito. Malamig at matigas ang sahig ng maliit na chapel kung saan ako nakisilong ng gabing iyon. Basang-basa ang mga damit ko, nanginginig ang buong katawan ko pero wala akong ibang inisip kundi ang yakapin ang sarili kong tiyan para mabigyan ng init ang kambal sa sinapupunan ko. Wala akong uwiyang bahay. Ang condominium na tinitirhan namin ni Rogelio ay nakapangalan kay Doña Corazon. Kung babalik ako roon, paniguradong itataboy lang ulit ako ng mga gwardya. Ang bahay naman ng mga magulang ko, sumikip ang dibdib ko nang maalala ang folder na inihagis sa akin. Totoo kayang nakasangla na ito dahil sa mga peking dokumentong pinirmahan ko nang hindi ko alam. Kinabukasan maaga akong nagtungo sa pampublikong paaralan kung saan ako nagtuturo. Ito na lamang ang tanging lugar kung saan pakiramdam ko ay ligtas ako. Nagbihis ako ng reserbang uniforme na nakatago sa locker ko. Pinilit kong ayusin ang buhok ko kahit namumugto pa ang aking mga mata. Akala ko kahit nawasak ang pamilya ko, meron pa akong trabaho. Meron pa akong dignidad bilang isang guro. Pero pagpasok ko pa lang sa gate ng eskwela,
Naramdaman ko na ang nag-iibang ihip ng hangin. Ang mga kapwa ko guro na dati ay masayang bumabati sa akin tuwing umaga ngayon ay umiiwas ng tingin. Ang ilan ay tahasang nagbubulungan habang dumadaan ako. Totoo ba yung nasa balita? Dinig kong bulong ni Teacher Letty sa kabilang desk. Hindi raw talaga asawa ni Attorney Vergara yan. Nabaliw daw dahil sa pera. Kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Balita? Anong balita? Bago ko pa man may tanong kung ano ang pinag-uusapan nila, lumapit ang secretary ng principal. Teacher Amihan, pinapatawag po kayo ni Principal Cruz sa opisina niya. Nayon din po. Habang naglalakad ako sa hallway, parang bumibigat ang bawat hakbang ko. Nang buksan ko ang pinto ng opisina, hindi lang si Principal Cruz ang bumungad sa akin. May 2 pulis na nakatayo sa gilid, parehong seryoso ang mukha. Sa ibabaw ng lamesa ng principal ay may isang makapal na envelope at nakabukas na laptop. Principal Cruz, ano pong nangyayari? Tanong ko, pilit pinapatatag ang boses ko kahit nanginginig na ang mga tuhod ko. Huminga ng malalim ang principal. Ang mga mata niya ay may halong awa at pagkadismaya. Amihan, nakatanggap ang school board ng formal na reklamo laban sa iyo ngayong umaga. Bukod pa yan sa viral video ng pag-iiskandalo mo raw sa isang engagement party kagabi. Namilog ang mga mata ko. Viral video, kaya pala ganon ang tingin sa akin ng mga tao sa labas. Ginawa nila akong katatawanan sa internet para sirain ang kredibilidad ko bago pa man ako makapagsalita. Iskandalo principal, asawa ko si Rogelio Pitong, taon kaming kasal, biktima ako rito. Yon ang problema, Amihan, putol ni Principal Cruz. Inilapit sa akin ang envelope. Hindi ang kasal mo ang inirereklamo nila, kundi ang pera. Kinuha ko ang mga papel na nasa loob ng envelope. Nang mabasa ko ang nakasulat, halos mawalan ako ng balanse. Isa itong warrant of arrest at notice of suspension. Ang kaso qualified theft and embezzlement. Anong pera? Wala akong linanakaw. Araw-araw akong nagtuturo rito, minsan nga mula sa sarili kong bulsa pa ang pinambibili ko ng tsalk at pagkain ng mga bata. Halos pumiyok na ang boses ko sa tindi ng kawalang katarungan. Tumawikhid ang isa sa mga pulis at nagsalita. Mrs., ikaw ang nakapangalan bilang honorary head ng Amihan Salcedo Scholarship Fund, tama? Ang pondong itinatag ng Vergara Foundation para sa mga mahihirap na estudyante. Tumango ako ng dahan-dahan. Iyon ang regalong ibinigay sa akin ni Doña Corazon 3 taon na ang nakakalipas. Sabi niya noon, dahil daw nakikita niya ang dedikasyon ko sa pagtuturo, maglalaan ang kumpanya nila ng pondo para sa mga estudyante ko. Pinapirma niya ako ng ilang dokumento para maging kinatawan ng pondo. Akala ko isaing biyaya. Nawawala ang 5 milyong piso mula sa pondo. Patuloy ng pulis. At ayon sa bank records, inilipat ang pera sa isang offshore account. Ang nag-authorize ng transfer ang signature mo. Pati ang IP address kung saan ginawa ang online transfer ay nag-trace sa personal laptop mo na bigay ng asawa mo. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Ang laptop na iyon. Ang mga dokumentong pinirmahan ko. Ang scholarship fund na akala ko ay para sa mga bata. Lahat ng iyon ay isang napakalaking patibong. Inihanda na nila ang libingan ko bago pa man nila ako patayin. Hindi totoo yan. Naiyak na ako, mariing umiling-iling. Wala akong ganyang pera, ginamit lang nila ang pangalan ko. Gawa-gawa lang ni Doña Corazon yan para palayasin ako ng walang laban. Sa presinto na po kayo magpaliwanag, ma'am. Malamig na sabi ng pulis sabay labas ng posas. Kailangan niyo kaming sumama. Wala akong nagawa. Nang ilagay nila ang malamig na bakal sa mga pulso ko, pakiramdam ko, ay tinaganalan na rin ako ng karapatang mabuhay. Habang inilalabas nila ako sa opisina saktong oras ng recess, naglabasan ang mga estudyante sa hallway. Nakita nila ako. Ang guro nilang nagtuturo sa kanila ng kabutihang asal ngayon ay nakaposas na parang isang kriminal. Teacher Amihan. Napalingon ako. Si Makisig ang 7 taong gulang na estudyante ko.
na madalas kong bilyan ng tanghalian dahil walang pambaon. May hawak siyang isang nakatuping papel mukhang drawing na ginawa niya para sa akin. Akmang lalapit sana siya nang biglang sumulpot ang nanay niya at mahigpit siyang hinatak. Huwag kang lalapit sa magnanakaw na yan, makisig, nakakahiya. Akala ko pa naman mabait magnanakaw pala ng pondo ng mga bata. Sigaw ng ina nito nang lilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Parang may sumaksak sa lalamunan ko. Ang uniformeng ito na pinaplantsa ko tuwing gabi, ang mga kamay kong puno ng alikabok ng chalk. Lahat ng iyon ay dinungisan nila. Hindi lang ang asawa ko ang kinuha nila. Pati ang danggal at pagmamahal ko sa propesyon ko ay sinulog nila. Pagdating namin sa malamig na presinto, pinaupo ako sa isang bakal na upuan. Pumasok ang police investigator, may dalang isa pang folder. Ibinagsak niya ito sa harap ko. Mabigat ang kalaban mo rito, Mrs. Salcedo. Gusto nilang siguraduhin na makukulong ka at hindi makakapagbail, sabi ng investigador. Tiningnan ko ang pahina kung saan nakasulat ang pangalan ng nagrereklamo laban sa akin. Hindi lang Vergara Foundation ang nakasulat dun. Pinasa ko ang pangalan ng legal counsel na kumakatawan sa kaso upang siguraduhing makukulong ako. Ati Rogelio Vergara. Ang sarili kong asawa, ang ama ng mga batang dinadala ko. Siya mismo ang nagkaso sa akin para tuluyan ako mabulok sa kulungan. Napahawak ako sa tiyan ko. Kung lalaban ako rito sa Manila ng walang pera at walang koneksyon, makukulong ako habang buntis. Kukunin nila ang mga anak ko pagkapanganak ko. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari yon. Kailangan kong tumakas. Umabot ng ilang oras ang pagkakakulong ko sa maliit at umaalingasaw na holding cell ng presinto. Nakaupo lang ako sa malamig at maruming semento, nakabaluktot ang mga binti at pilit na niyayakap ang aking tiyan. Bawat tunog ng bakal at yabag ng sapatos sa labas ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Paano kung dumating na ang desisyon para tuluyan akong ikulong? Paano ang mga anak ko? Salcedo Labas, may nagpiyansa sa'yo. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ng pulis habang binubuksan ang rehas ng selda ko. Napaangat ako ng tingin. May nagpiyansa. Umusbong ang isang maliit na pag-asa sa dibdib ko. Baka naisip ni Rogelio na mali ang ginagawa niya. Baka nangibabaw ang pagiging ama niya na hindi niya kayang makita ang ina ng mga anak niya na nakakulong sa ganitong kalagayan. Dali-dali akong tumayo, kahit nanging kinig pa ang mga tuhod ko. Sinundan ko ang pulis palabas ng presinto. Pero walang Rogelio na naghihintay sa akin sa waiting area. Paglabas ko ng pinto, isang itim na luxury SUV ang nakaparada sa gilid ng kalsada. Unti-unting bumaba ang tinted na bintana sa likod. Bumungad ang malamig at mapagmataas na mukha ni Doña Corazon. Sumakay ka? Utos nito parang naguutos sa isang yagit sa kalye. Wala akong pagpipilian, kundi sumunod. Pagpasok ko sa loob ng sasakyan, sumalubong ang amoy ng mamahaling pabango na lalong nagpaalala sa akin kung gaano kadumi at kabababa ng kalagayan ko ngayon. Hindi na niya ako pinatingin pa sa kanya nang matagal ibinagsak niya. Agad sa hita ko ang isang makapal na brown envelope. Ano po ito? Nanginginig kong tanong. Buksan mo. Kinuha ko ang mga papel mula sa loob. Ang unang dokumento ay isang petition for annulment na isinampa ni Rogelio. Ang nakalagay na dahilan ay psychological incapacity at panlilinlang ko raw sa kanya tungkol sa aking pagkatao. Ang pangalawang papel ay isang confession and quitclaim. Nakasulat doon na inaamin kong ako ang kumuha ng 5 milyong piso mula sa scholarship fund at ako ang gumamit sa pangalan ng kumpanya para isang ang bahay ng mga magulang ko pambayad sa utang ko. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng paulit-ulit. Aminin ko ang kasalanang hindi ko ginawa. At pipirmahan ko ang annulment na ito na parang ako ang may kasalanan sa pagkasira ng kasal natin. Matalim ko siyang tiningnan. Hindi ko ito pipirmahan. Makikita kami ni Rogelio sa korte. Tumawa ng mahina si Doña Corazon, isang tawa na walang halong saya kundi purong panghahamak. Subukan mo, amihan.
Subukan mong lumaban sa korte. Nakangisi niyang sabi habang inaayos ang perlas sa kanyang leeg. Pero bago mo gawin yan, isipin mo kung anong mangyayari kapag napatunayan ka naming guilty sa kasong qualified theft. Hindi bailable ang susunod na warrant of arrest mo. Mabubulok ka sa selda. Lumapit siya ng bahagi sapat para maramdaman ko ang lamig ng kanyang presensya. Isipin mo ng mabuti, buntis ka. Kapag nanganak ka sa loob ng kulungan, ano sa tingin mo ang mangyayari sa mga bata? Kukunin sila ng DSWD. At dahil kami ang legal na pamilya at may kakayahang pinansyal sa amin, ibibigay ang custody ng mga anak mo. Parang piniga ang puso ko. Nanlaki ang mga mata ko sa takot. Lalaki ang kambal na kinikilalang ina si Bianca. Pagpapatuloy ng biyenan ko, bawat salita ay parang kutsilyong idinidiin sa laman ko. Sila ang magpapalaki sa mga anak mo sa yaman at luho habang ikaw isang magnanakaw na ina ay nabubulok sa rehas, walang pamilya, walang danggal. Gusto mo ba yon? Natamim ako. Ang takot na mawala sa akin, ang mga anak ko ay mas matindi pa sa anumang sakit ng pagtataksil ni Rogelio. Naramdaman ko ang pagtulo ng mainit na luha sa mga pisingi ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang tiyan ko. Pilit pinoprotektahan ang mga walang muwang na bata. Bakit, Mama? Pasag ang boses ko. Tumingin ako sa kanya, nagmamakaawang makakita ng kahit kaanting awa. Pinagsilbihan ko kayo ng buong puso sa loob ng 7 taon. Naging mabuti akong asawa kay Rogelio. Tinanggap ko lahat ng panlalait nyo dahil pamilya ko kayo. Bakit kailangan umabot sa ganito? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Tumalim ang mga mata ni Doña Corazon. Dahil tapos na ang 7 taon, amihan, nakuha na namin ang kailangan namin mula sa'yo. Wala ka ng silbi sa pamilyang ito. Pinabilis mo lang ang proseso dahil nagpabuntis ka. Kaya ngayon, mamili ka. Pipirmahan mo yan at iaatras ko ang kasong kriminal o ipaglalaban mo ang walang kwenta mong prinsipyo pero mawawalan ka ng anak. Hindi ko maintindihan ang sinabi niyang nakuha na ang kailangan, pero wala na akong oras para mag-isip pa. Tiningnan ko ang mga papel. Ito ang katapusan ng buhay ko sa Maynila. Ang katapusan ng dignidad kong bilang isang guro at bilang isang asawa. Pero para sa mga anak ko, lulunukin ko ang lahat ng asido. Lulunukin ko ang lahat ng putik at paninira. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang ballpen. Unti-unting pumatak ang mga luha ko sa ibabaw ng pangalan ko habang kinukumpleto ko ang pirma sa bawat pahina. Pagkatapos dahan-dahan kong hinubad ang singsing sa aking daliri, ang singsing na naging simbolo ng 7 taong kasinungalingan. Ipinatong ko yon sa ibabaw ng mga dokumento at inilapit kay Doña Corazon. Ipasa nyo sa baga nyo ang apelido nyo. Mariin at malamig kong sabi pinunasan ang luha ko, hindi na nagpapakita ng kahinaan. Wala nang Vergara sa pangalan ko, pero tandaan nyo ito. Ang ginawa nyo sa akin na yon, maningil man ng Diyos, o hindi ko makakalimutan. Hindi na siya sumagot. Sinabi lamang niya sa driver, ihatid mo ang babaeng ito sa terminal ng bus papuntang probinsya. Siguruhin mong sasakay siya. Kung babalik pa siya rito sa Maynila, ituloy ang pag-file ng kaso. Ilang minuto lang ang lumipas, iniluwa ako ng sasakyan sa maingay at magulong bus terminal sa Cubao. Bumubuhos pa rin ang ulan, ngunit hindi na ako nakaramdam ng lamig. Gamit ang natitirang pera sa aking wallet, bumili ako ng tiket papuntang Bicol sa lumang bahay ng yumaong lola ko ang nag-iisang lugar na naiwan sa akin. Sumakay ako sa bus, umupo sa bandang bintana at tiningnan ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumalabo dahil sa ulan. Wala na akong trabaho, wala na akong asawa. Bitbit ko ang isang malaking utang at wasak na reputasyon. Pero habang marahan kong hinihimas ang tiyan ko, alam kong hindi ito ang katapusan. Umalis ako para mabuhay. Luluhod ako ngayon para siguraduhing makakatayo ako bukas. Magiging maayos tayo mga anak, bulong ko sa hangin. Magpapalakas si nanay at sa pagbabalik ko ako naman ang sisingil sa kanila. Mahaba at nakakapagod ang biyahe papuntang Bicol.
Sa bawat pag-alog ng bus, ramdam ko ang bigat sa aking tiyan at ang kirot sa aking puson. Ilang beses kong naisip na baka hindi kayanin ng mga anak ko ang stress, pero pilit kong pinatatag ang sarili. Nang makababa ako sa terminal ng Naga, sinalubong ako ng mainit at pamilyar na hangin ng probinsya. Sumakay ako ng tricycle papunta sa lumang bahay ng yumaong lola, tasing ko sa tabing dagat ng San Jose. Nang tumambad sa akin ang maliit at yari sa kahoy na bahay na matagal nang inabandon, hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha. Wala itong kuryente, maalikabok ang paligid at ang mga bintanang kapis ay sira-sira na. Ito na ang tanging lugar na pag-aari ko. Dito magsisimula ang panibago kong buhay bilang isang inang walang ibang maasahan, kundi ang sarili. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting lumaki ang tiyan ko. Para may makain kami, pinagtagpi-tagpi ko ang mga lumang damit para ibenta bilang basahan sa palengke. Minsan, tumutulong din ako sa paglilinis ng mga isda na huli ng mga ingisda sa barangay, kapalit ng ilag pirasong ulam. Ang mga tsismis mula sa Maynila ay hindi umabot dito. Dito ako lang si Ami, ang buntis na nag-iisa sa buhay. Ngunit masipag at tahimik. Wala silang alam sa pangalang Vergara at sa eskandalong sumira sa reputasyon ko. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga lambat sa dalampasigan kapalit ng bigas kay Aling Rosa, napansin ko ang dalawang bata na nakaupo sa buhanginan. Pilit nilang sinusulat ang mga pangalan nila gamit ang patpat. "Hindi ganyan, nene. Dapat yung I3 ang guhit," sabi ng mas matandang bata. Lumapit ako at numumiti. Kinuha ko ang patpat at maingat na isinulat ang pangalan nila ng tama. Ganito, tandaan nyo, ang edukasyon ang tanging bagay na hindi pwedeng nakawin ng kahit na sino sa inyo. Gulat na napatingin sa akin ang mga bata. At mula sa araw na yon, nagsimula silang pumunta sa silong ng bahay ko tuwing hapon. Unti-unti silang dumami. Mula sa 2 naging 5 hanggang naging 10. 5 ang mga batang manging isda na tinuturuan kong bumasa at sumulat gamit ang mga lumang karton at uling bilang tisa. Tinatawag nila ulit akong Teacher Ami. Sa tuwing maririnig ko yon, bumabalik ang dignidad na pinilit na kawin ni Doña Corazon sa akin. Pakiramdam ko buhay pa rin ang pangarap ko kahit dito lang sa ilalim ng tagpi-tagping bubong ng lola ko. Isang araw nagkagulo sa labas ng bahay ko. Teacher Ami! Teacher Ami! Patakbong lumapit ang isa sa mga estudyante ko. May malaking sasakyan, tapos may lalaking naghahanap sa'yo. Ang ganda ng damit, mukhang taga Maynila. Nabitawan ko ang uling na hawak ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Taga Maynila, nalaman ba ni Doña Corazon kung nasaan ako? Susunduin ba ako ng mga pulis dahil nagbago ang isip nila sa kasunduan? Naninginig akong tumayo at lumabas ng silong. Tama ang bata, may isang itim na SUV na nakaparada hindi kalayuan. Mula rito, bumaba ang isang lalaking pormal ang bihis, nakasuot ng malinis na barong. Naglakad siya palapit sa akin, maingat na iniiwasan ang maputik na daan. Habang palapit siya, nakilala ko ang tindig at ang mga mata. Hindi ito pulis. Hindi rin ito tauhan ng mga Vergara. Siya si Nicasio. Si Nicasio de Maculangan ang anak ng labanderang madalas mag-deliver ng nilabang uniforme sa dati kong eskwelahan lab. 5 taon na ang nakararaan. Ang batang madalas tumambay sa labas ng classroom ko noon, nakatingin sa blackboard dahil walang pambayad ng matrikula. Ang batang madalas kong bilyan ng pansit dahil alam kong hindi pa siya nanananghalian at binabayaran ko ng lihim ang tuition fee para makapagtapos ng elementarya. Ngunit ang kaharap ko ngayon ay hindi na ang batang butot balat at laging nakayuko. Isa na siyang propesyonal, may kumpiyansa at matapang na nakatingin sa akin. Teacher Amihan, bati niya pamilyar at puno ng respeto ang tinig. Naluha ako at napatakip sa bibig. Nicasio, ikaw ba yan anong? Ginagawa mo rito? Numiti siya ng tipid. Naging mahirap hanapin kayo, teacher. Inabot ako ng ilang buwan para makuha ang tamang address.
May inilabas siyang calling card mula sa bulsa ng barong niya at iniabot sa akin. Binasa ko ang nakasulat Ati Nicasio de Maculangan, Corporate and Real Estate Law, abogado. Naging isang abogado ang batang tinulungan ko. Nandito ako, Teacher Amihan, hindi para mag-alok ng legal services bilang trabaho. Panimula niya sumeseryoso ang mukha habang tinitingnan ang malaki kong tiyan at ang simpleng bahay sa likod ko. Nandito ako dahil sa utang na loob. At dahil may natuklasan ako na dapat ninyong malaman tungkol sa pamilya Vergara. Kumunot ang noo ko. Wala na akong pakialam sa kanila ni Casio. Pinirmahan ko na ang lahat ng gusto nila. Pinirmahan ko na para makuha ang annulment at para patawarin nila ang pamilya ko sa utang. Bumuntong hininga si Nicasio. Yan ang problema, teacher. Hindi utang ang dahilan kaya kayo pinaalis ni Doña Corazon. May inilabas siyang isang kopya ng dokumento mula sa kanyang briefcase. Inilatag niya ito sa maliit na lamesang kawayan ko. Nagkaroon ako ng access sa mga public records noong hinahawakan ko ang isang kaso na konektado sa mga lupaing inaangkin ng Vergara Foundation. Nakita ko ang pangalan ng yumaong ama ninyo, si Professor Elias Salcedo. Ang tatay ko, matagal na siyang patay bago pa ako magpakasal kay Rogelio. Ang sabi sa akin noon ni Doña Corazon, nabaon daw sa utang ang tatay ko, kaya naisanla ang bahay namin. Naguguluhan kong sabi. Umiling si Nicasio. Kasi nungalingan yon. Ang ama ninyo ay hindi kailanman nabaon sa utang. Sa halip, nag-iwan siya ng isang malaking tiwala, isang trust fund, at 15 ektarya ng prime real estate sa Quezon City na nakalaan para ipatayo ang isang libreng paaralan. Para akong nabingi sa sinabi niya. Lupa paaralan ang tatay ko na isang simpleng propesor may ganong kayamanan. Nasaan ang lupang yan? Tanong kong nanginginig ang boses. Tinuro ni Nicasio ang papeles. Iyon ang lupang kinatatayon ngayon ng Vergara Foundation. Napasinghap ako. Ayon sa diptych ng Last Will and Testament ng ama ninyo, nakapangalan ang lupa sa inyo. Pero may kondisyon ng batas upang tuluyan ninyo itong makuha at mailipat sa pangalan ninyo. Kailangan ninyong maging kasal ng buong 7 taon o magkaroon ng sariling anak bilang patunay ng inyong stability para mamahala sa isang malaking educational trust. Ang mga salita ni Nicasio ay parang pako na unti-unting ibinabaon sa utak ko. 7 taon. 7 taon kaming kasal ni Rogelio. Naalala ko ang malamig na boses ni Doña Corazon sa loob ng sasakyan noong araw na itaboy niya ako. Tapos na ang 7 taon, amihan. Nakuha na namin ang kailangan namin mula sa'yo. Wala ka ng silbi sa pamilyang ito. Pinakasalan ako ni Rogelio. Pautal-utal kong saad bumibigat ang bawat salita. Hindi dahil mahal niya ako, kundi para makuha ang lupa ng tatay ko. Tama, tumango si Nicasio. Nung araw na itaboy nila kayo sa engagement party, yun ang araw na nag-mature ang trust fund. Pinapirmahan nila kayo ng confession and quitclaim. Ginamit nila ang pagbabanta sa inyo sa kulungan para pumirma kayo ng dokumento, hindi para mapatawad sa utang, kundi para isuko ng tuluyan ang lahat ng karapatan ninyo sa lupa ng ama ninyo papunta sa pangalan ng mga Vergara. Nanlaki ang mga mata ko. Ang lahat. Ang 7 taon na naging mabuti akong asawa. Ang mga araw na nagtiis ako sa pambabastos ni Doña Corazon. Ang mga gabing iniyakan ko ang Diyos sa Quiapo para lang magkaanak dahil gusto ng asawa ko. Lahat ng iyon isa lamang mahabang dula. Isa akong baka na pinatabas sa loob ng 7 taon para lang katayin pagdating ng tamang panahon. Ginamit nila ang kawalang muwang ko at ang kabaitan ko bilang sandata laban sa akin. Naramdaman ko ang matinding sipa ng mga anak ko sa loob ng tiyan ko. Kasabay noon ay ang unti-unting pagbangon ng isang kakaibang galit sa dibdib ko. Hindi na ito simpleng panloloko lang ng isang asawa. Ito ay pagnanakaw ng diwa at pamana ng sarili kong ama. Nandito ako, Teacher Ami, sabi ni Nicasio matatag ang boses. Para ipagtanggol kayo ng walang hinihiing kapalit. Tutulungan ko kayong bawiin kung ano ang dapat sa inyo. Lalaban ba tayo?
Tinignan ko ang mga papeles, tinignan ko ang mga batang mangingis, dang tinuturuan ko na nakatingin sa amin mula sa di kalayuan. Ang guro na nakilala bilang martir ay patay na. Tumingin ako kay Nicasio, pilit pinapatibay ang panga. Kukunin natin ang lahat, Nicasio. Lahat ng kinuha nila sa akin. Nakatitig ako sa mga papeles na inilatag ni Nicasio sa ibabaw ng maliit kong lamesang kawayan. Ang ilaw mula sa gasera ay nagbibigay ng naglalarong anino sa mga dokumento o sumira sa buong buhay ko. Tingnan ninyo ng mabuti ang pirma ninyo, Teacher Ami. Mahinahong utos ni Nicasio habang itinuturo ng kanyang panulat ang ibabang bahagi ng quitclaim and waiver. Eksaktong-eksakto ito sa stroke ng kamay ninyo. Pero ayon sa investigasyon ko bilang notary public, hindi ninyo ito pinirmahan sa harap ng sinumang abogado. Pinadanan ko ng daliri ang asul na tinta sa papel. Totoong kamukhang-kamukha ito ng pirma ko. Ang kurba ng letrang A at ang patapos na guhit sa letrang S. Pero alam ng kaluluwa ko na hindi ako pumirma ng dokumentong nagpaparaya sa lupain ng aking ama. Paano nila ginawa ito? Nanginginig kong tanong. Hindi ako pumirma ng anumang dokumento tungkol sa lupa. Ang huli kong pinirmahan bago nila ako palayasin ay ang mga blankong form na iniabot sa akin ni Doña Corazon. Para raw sa insurance. Tumango si Nicasio, seryoso ang mga mata. Maaari, pero bukod doon, isipin niyo, teacher. Saan kayo madalas pumirma ng sunod-sunod na papeles nitong mga nakaraang buwan? Mga papeles na pinang-asiwaan ng pamilya Vergara. Natigilan ako. Unti-unting nanlamig ang mga kamay ko na nakapatong sa aking malaking tiyan. Bumilis ang tibok ng puso ko nang maalala ko ang pabalik-balik kong pagbisita sa ospital. Sa Vergara Fertility Clinic, bulong ko halos mabulunan sa sarili kong laway. Ang ospital na pag-aari ni Doña Corazon, dugtong ni Nicasio. Pumikit ako ng mariin. Parang may pumipiga sa puso ko. Naalala ko ang mga araw na nakaupo ako sa malamig na waiting room ng klinika. Bago ang bawat iniksyon, bago ang bawat ultrasound, laging may iniaabot na makapal na patong ng waivers ang mga nurse. Sabi nila, standard procedure daw yon. Dahil desperado akong magkaanak, pumirma ako ng pumirma. Hindi ko na binasa ang bawat pahina. Nagtiwala ako dahil asawa ko si Rogelio at biyenan ko ang may-ari ng ospital. Kinuha nila ang pirma ko mula sa mga medical records ko. Basag ang boses kong napasinghap. Ginamit nila ang kahinaan ko, ang desperasyon kong maging isang ina para nakawin ang pamana ng ama ko. Napahagulgol ako at napakapit ng mahigpit sa gilid ng lamesa. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa noong araw na ipahiya ako ni Rogelio sa engagement party. Wala silang sinantong sagrado. Ginawa nilang patibong maging ang lugar kung saan ako nagdasal ng luhod at humingi ng himala sa Diyos. Nilapitan ako ni Nicasio at dahan-dahang tinapik ang balikat ko. Iyan ang gagamitin nating sandata, teacher. Kung mapapatunayan nating lifted o kinopya lang ang pirma mula sa fertility clinic records, mapapawalang bisa natin ang quitclaim. Ang problema lang, kontrolado nila ang ospital. Madali nilang masisira ang orihinal na dokumento. Pinunasan ko ang mga luha ko. Ang lungkot sa dibdib ko ay unti-unting napapalitan ng nag-aapoy na galit. Kung kailangan kong pasukin ang ospital na yon para kunin ang ebidensya, gagawin ko. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila, Nicasio. Huwag muna kayong padalos-dalos, babala ng batang abogado. Buntis kayo at ang tatago. May koneksyon ako sa loob ng registry ng ospital, isang dating kaklase. Susubun kong hingin ng tulong niya para makuha ang mga kopya, bago pa malaman ni Doña Corazon. Tumango ako na kahinga ng bahagya. May kakampi ako. Hindi na ako ang walang laban na guro na kinaladkad nila sa ulanan. Ngunit ang panandaliang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng tahol ng mga aso sa labas. Narinig ko ang ingay ng isang makina ng sasakyan na pilit binabagtas ang lubak-lubak at maputik na kalsada patungo sa bahay ko. Napatayo si Nicasio at sumilip sa siwang ng bintanang kapiz. May sasakyang dumating. Kinabahan ako.
Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at sumilip sa labas sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang pamilyar na puting SUV ang huminto. Bumukas ang pinto nito at bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling leather shoes na mabilis na balot ng putik ng probinsya. Namilog ang mga mata ko. Umakyat ang kaba sa lalamunan ko. Si Rogelio, anong ginagawa niya rito? Paano niya nalaman kung nasaan ako? Bago pa man, ako makapag-isip kung tatakbo ba ako o magtatago. Malakas niyang kinalampag ang pinto ng bahay ko. Amihan, alam kong nandyan ka, buksan mo ito. Sigaw ni Rogelio mula sa labas. Tumingin ako kay Nicasio. Tumango siya bilang sinyales na handa siyang protektahan ako. Huminga ako ng malalim, hinawakan ng tiyan ko para pakalmahin ang mga anak ko at binuksan ko ang pinto. Bumungad sa akin ang mukha ng lalaking 7 taon kong minahal. Pero ngayon ay wala na akong maramdaman kundi pandidiri. Tiningnan niya ang kabuuan ng maliit kong bahay, bakas sa mukha niya ang pagkadismaya. Pagkatapos bumaba ang tingin niya sa aking lumaking tiyan. Imbes na matuwa bilang isang ama, nakita ko ang pagtaas ng kilay niya. Nakakaawa ka naman dito, amihan. Mukha kang pulubi. Bungad niya, malamig at mapang mata. Anong kailangan mo, Rogelio? Wala na kayong makukuha sa akin. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat. Bakit hindi mo na lang ako hayaang mabuhay ng tahimik? Matigas kong sagot. Hindi na ako umiiyak. Wala nang luha para sa kanya. Pumasok siya nang walang pasabi, tinabig pa ang isang lumang upuan. Napansin niya si Nicasio na tahimik na nakatayo sa gilid pero binaliwala niya ito. Akala yata ay isa lamang tambay sa barangay. Hindi ako pumunta rito para makipagkumustahan, sabi ni Rogelio. May inilabas siyang isang dokumento mula sa loob ng kanyang coat at inilapag ito sa lamesa, katabi ng quitclaim na tinitingnan namin ni Nicasio kanina. Pumunta ako para tapusin ang lahat ng gusot. Tiningnan ko ang papel. Nakasulat sa itaas Waiver of Parental Authority and Consent for Adoption. Ano yan? Tanong ko, kahit alam ko na kung ano ang kahulugan ng mga salitang yon. Numisi si Rogelio. Nalaman ng media ang tungkol sa pagbubuntis mo bago kita palayasin. Nakakasira yon sa imahe ni Bianca, lalo na tatakbong senador ang tatay niya. Kaya may solusyon kami. Tinuro niya ang tiyan ko. Pipirmahan mo yan. Pagkapanganak mo, kukunin ko ang kambal. Aangkinin namin ni Bianca ang mga bata bilang sa amin. Palalakihin namin sila sa karangyaan sa Maynila, malayo sa basurang buhay mo rito. Parang pinupok ng maso ang utak ko. At kapalit niyan, patuloy, ni Rogelio, iaatras ko ng tuluyan ang kasong pagnanakaw laban sa'yo. Hindi ka na makukulong. Malaya ka na, amihan. Wala na tayong pakialam sa isa't isa. Kukunin niya ang mga anak ko, ibibigay sa ibang babae para lang gumanda ang imahe nila sa politik. Kagagamitin nilang palamuti ang mga anak ko na parang mga trupeo. Nabaliw na ba kayo? Nanginginig ang boses ko sa galit. Hindi ko napigil ang itaas ang kamay ko at malakas siyang sampalin sa mukha. Namula ang pisangi ni Rogelio. Gulat siyang napahawak sa mukha niya. Asawa mo ako, Rogelio, at tinanggap ko ang pagtatapon niyo sa akin. Sigaw ko, pilit hinaharangan ng katawan ko ang lamesa kung nasaan ang iba kong papeles. Pero hindi kayo mga Diyos para kunin maging ang mga anak ko. Hinding-hindi ko ibibigay ang kambal sa mga halimaw na katulad niyo. Nanlilisik ang mata ni Rogelio. Lumapit siya at akmang hahawakan ako ng marahas sa braso. Na biglang pumagit na si Nicasio at malakas na itinulak pabalik si Rogelio. Huwag mong hahawakan ang kliyente ko, Attorney Vergara. Malamig at pormal na banta ni Nicasio, nakatingin ng diretso sa mata ng dati kong asawa. Dahil kung pipilitin mo siya, hindi lang disbarment case ang kakaharapin mo bukas. Napatigil si Rogelio at nanlilisik ang mga matang binalingan si Nicasio. Pinasadahan niya ng tingin ang batang abogado mula ulo hanggang paa, tila sinusukat kung may ibubuga ba ito. Kliyente? Mapang-uyam na tawa ni Rogelio. Inayos niya ang gusot ng kanyang mamahaling coat.
Kailan pa nagkaroon ng pambayad ng abogado ang isang guro na walang trabaho at nakatira sa ganitong dampa? At sino ka bang taga-probinsya ka para takutin ako ng disbarment? Huminga ng malalim si Nicasio. Hindi man lang siya nagpakita ng kaba. Ako si Attorney Nicasio Di Maculangan at hindi lahat ng husti siya Attorney Vergara ay nabibili ng pera. Lalo na kung ang ipinaglalaban mo ay galing sa panloloko. Bumakas ang inis sa mukha ni Rogelio pero pilit niya itong tinakpan ng pamilyar na malamig niyang ngiti. Mulay niyang ibinaling ang tingin sa akin. Nakakaawa ka talaga, amihan. Akala mo ba maililigtas ka ng abogadong ito? Umiling-iling si Rogelio. Binibigyan na nga kita ng pabor. Buntis ka, wala kang pera, wala kang trabaho. Paano mo bubuhayin ang kambal ipapakain mo sa kanila ang tuyo at kanina bigay ng mga mangingisda? Ibibigay namin ni Bianca sa kanila ang magandang buhay na hindi mo kailanman maibibigay. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong pilit na binabaon sa kakayahan ko bilang isang ina. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, hindi na nagpapaapekto sa pananakot niya. Mabuti nang kumain ng tuyo at kanin na galing sa marangal na paraan kaysa lumaki sa luho na galing sa pagnanakaw, matigas kong sagot. At alam mo ba kung ano ang hindi ko maibibigay sa kanila na maibibigay ninyo? Rogelio ang matutong manloko ng kapwa para sa kapangyarihan at pera. Hindi sila lalaki na kasing dumi ng budhi ninyo. Namula ang mukha ni Rogelio sa galit. Hindi siya sanay na sinasagot ko siya. 7 taon akong naging sunod-sunuran. 7 taon akong tumungo kapag nagagalit siya. Pero iba na ngayon. May pinoprotektahan na ako. Matapang ka na ngayon dahil may abogado ka. Padabog niyang kinuha ang waiver of parental authority sa ibabaw ng lamesa at muling iniharap sa akin. Huling pagkakataon, amihan, pirmahan mo ito o itutuloy ko ang kasong qualified theft. Makukulong ka at sa oras na manganak ka sa selda, gagamitin ko ang batas para otomatikong makuha ang mga bata dahil ako ang ama nila. Either ibigay mo sila ng maayos o kukunin ko sila habang nakaposas ka. Kumalabog ng mabilis ang dibdib ko. Ito ang pinakakinatatakutan ko noon pa. Ngunit bago pa man ako makapagsalita akal, madung lumapit si Nicasio. Kinuha niya ang papel mula sa kamay ni Rogelio, tiningnan ito, sandali, at pagkatapos ay pinunit ito sa dalawa. Namilog ang mga mata ni Rogelio. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Pilit na pinunit muli ni Nicasio ang papel hanggang sa maging maliliit na piraso at inihulog ito sa sahig. Wala pong bisa ang dokumentong yan, attorney. At tungkol naman sa kasong ibinabanta ninyo sa kliyente ko, mukhang kayo yata ang hindi updated sa batas. May kinuha si Nicasio mula sa kanyang briefcase at mabilis na iniabot kay Rogelio, isang kopya ng dokumento. Kumunot ang ni Rogelio habang binabasa ito. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa kayabangan, naging pagtataka hanggang sa naging takot. Paano nakuha ito? Bulong niya. Isang mosyon para ipawalang bisa ang quitclaim sa lupain ni Professor Salcedo, paliwanag ni Nicasio malakas at malinaw. Kalakip niyan ang sworn affidavit mula sa dating head nurse ng Vergara Fertility Clinic. Inaamin niya sa sinumpaan salaysay na inutusan siya ni Doña Corazon na ilabas ang medical records ni Amihan Salcedo upang kopyahin ang kanyang pirma at gamitin sa iba pang dokumento. Sa madaling salita, forgery. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Tumingin ako kay Nicasio. Nakuha niya na ang ebidensya. Ang bilis naman, nakita ko ang pamumutla ni Rogelio. Napalunok siya at bahagyang napaatras. Kung itutuloy ninyo ang kasong pagnanakaw laban sa kliyente ko, patuloy ni Nicasio, isasampa namin bukas ang kasong falsification of public documents at fraud laban kay Doña Corazon at sa inyo. Tingnan natin kung sino ang unang makukulong. At tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kandidatura ng tatay ni Bianca kapag sumabog sa media na ang mapapangasawa ng anak niya ay isang manloloko na nagnanakaw sa sariling asawa. Bluff lang ito.
Binayaran mo lang ang nurse para magsinungaling, nanginginig na sabi ni Rogelio, ibinagsak ang papel sa lamesa. Subukan mo kami sa korte, Attorney Vergara, hamon ni Nicasio, seryoso ang bawat bigkas. Kaya kong makipagpatintero sa inyo hanggang sa masira ng tuluyan ang reputasyon ng pamilya nyo. Umuwi na kayo bago pa ako magpatawag ng mga barangay. Tanod para kalad ka rin kayo palabas ng bakuran ng kliyente ko. Tumingin si Rogelio sa akin pagkatapos ay kay Nicasio. Alam niyang talo siya sa pagkakataong ito. Hindi niya inaasahan na may palag ang taong inakala niyang tinapakan na nila sa putik. Tinuro niya ako gamit ang nanginginig niyang daliri. Hindi pa tayo tapos, amihan. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Pagsisisihan mo ito, mabilis siyang tumalikod, sumakay sa kanyang mama, haling sasakyan at pinaharurot ito paalis pilit, nilalabasan ng galit sa pamamagitan ng pag-apak ng madiin sa gas. Nang mawala na ang tunog ng sasakyan, nang hina ang mga tuhod ko at napaupo ako sa lumang silya. Huminga ako ng malalim pilit, pinapakalma ang nanginginig kong kalamnan. Tiningnan ko si Nicasio. Totoo ba yon? May affidavit ka na mula sa nurse? Tanong ko. Bumuntong hininga si Nicasio at humiling ng marahan. Wala pa, teacher. Bluff lang yun. Hiningi ko pa lang ang tulong ng kaibigan ko sa loob kaninang hapon. Wala pa tayong hawak na konkretong ebidensya. Nanlaki ang mga mata ko. Pero paano kung tinuloy niya ang pagbabanta niya? Ngumiti ng bahagya ang batang abogado. Nakita ko ang kaba sa mga mata niya. Alam niyang totoo ang forgery, kaya mabilis siyang naniwala na may lumabas na sa kanila. Nagbigay ito sa atin ng sapat na panahon. Matatakot silang ituloy ang kaso laban sa'yo habang inaalam nila kung sino ang nag-leak ng impormasyon. Napanghiti ako. Unti-unting nakaramdam ng ginhawa. Isang taktika ng paninindak. Sa wakas, ginamit din ng iba ang sarili nilang laro laban sa kanila. Pero Teacher Amy, sumeryoso muli si Nicasio. Ang pagpunta rito ni Rogelio ay patunay na desperado sila. Hindi lang para sa bata, kundi para mapanatili ang imahe nila. At kapag nalaman ni Doña Corazon na lumalaban tayo at wala tayong totoong affidavit, mas malaki ang gagawin niyang hakbang. Napahawak ako sa tiyan ko. Naramdaman ko ang mahinang paggalaw ng mga anak ko, tila sinasabing nandito lang sila kasama ko. Handa ako, Nicasio, desidido kong sabi. Hindi ko na sila tatakbuhan. Kailangan na nating bumalik sa Maynila. Haharapin natin sila. Tiningnan niya ako ng may matinding paggalang. Tumango siya. Kung gayon, kailangan na nating mag-anda. Dahil bukas hindi na tayo magtatago. Tayo na ang aatake. Madaling araw pa lamang kinabukasan, inihanda ko na ang aking mga gamit. Kakaunti lamang ang mga ito, isang maliit na bag na naglalaman ng mga damit ko ilan para sa mga anak kong isisilang at ang ultrasound ng aking kambal. Bago umalis, dinaanan ko ang mga estudyante kong mangingisda at ipinagbilin sila kay Aling Rosa. Sumikip ang dibdib ko habang kumakaway sa kanila. Ipinangako ko sa sarili ko sa pagbabalik ko. Ipapatayo ko ang pinapangarap nilang paaralan gamit ang lupang ibinilin sa akin ng aking ama. Bumalik kami ni Nicasio sa magulong siyudad ng Maynila. Hindi kami pwedeng umupa ng kondo dahil madali kaming matutunton ng mga Vergara. Sa halip, dinala ako ni Nicasio sa isang maliit ngunit malinis na apartment malapit sa opisina niya sa isang eskineta na hindi mapapansin ng mga taong nasanay sa luho. Dito muna kayo, Teacher Amy, sabi ni Nicasio habang inilalapag ang bag ko sa loob ng simpleng kwarto. Ligtas kayo rito. Ilolok ko ang labas tuwing aalis ako. Huwag kayong lalabas ng walang kasama. Napatango ako. Salamat, Nicasio. Paano na tayo ngayon? Paano natin makukuha ang totoong affidavit para maging pabor sa atin ang musyon? Sumeryoso ang mukha niya. May kakausapin akong isang tao mamayang hapon, ang kaibigan kong IT sa Vergara Fertility Clinic. Sabi niya may napansin siyang kakaiba sa digital logs ng ospital. Kailangan ko muna siyang makita. Iniwan ako ni Nicasio para asikasuhin iyon.
Habang naghihintay, inilabas ko ang mga papeles na pinapirmahan sa akin noon ni Doña Corazon na nakuha na ni Nicasio mula sa korte. Paulit-ulit kong tiningnan ang aking pirma sa confession and quitclaim. Totoong napaka-perpekto ng pagkakakopya. Maging ang bahagyang panginginig ng kamay ko sa letrang S na nangyari noong tinurukan ako ng anesthesia sa klinika ay nandoon din. Walang dudang digital na inilipat ang pirma ko. Gabi na nang makabalik si Nicasio. Baka sa mukha niya ang pagod, pero may bitbit siyang isang flash drive. Mabilis niyang binuksan ang laptop niya. Anong nakuha mo? Kabadong tanong ko habang umuupo sa tabi niya. Mas malaki pa ito sa inakala natin, teacher, sagot niya habang nagtatype ng password. Natakot ang kaibigan ko nang subukan niyang i-extract ang digital signatures mo mula sa server. May alert na tumunog sa system. Hindi lang pala ang pirma mo ang kinopya nila. Bumukas ang isang folder sa screen ng laptop. Libu-libong pangalan at pirma ang nakalista roon. Ano yan? Patient records in Vergara Fertility Clinic, paliwanag ni Nicasio. Ini-scroll niya pababa. Ginagamit ni Doña Corazon ang mga pirma at identities ng mga pasyente nila, lalo na yung mga desperadong magkaanak na pumipirma ng kung ano-anong waiver para gumawa ng ghost donors at fake beneficiaries sa iba't ibang foundation nila. Iyon ang ginagamit niya para mag-laundering ng pera at umiwas sa tax. Napasingap ako. Hindi lang pala ako ang biktima. Ang buong ospital ay ginagamit nilang palengke para sa kanilang mga illegal na gawain. Ginamit nila ang kahinaan at pangarap ng maraming kababaihan para payamanin ang sarili nila. Pero may isa pa akong nadiskubre. Bumagal ang boses ni Nicasio. Tiningnan niya ako ng diretsyo, parang nagdadalawang isip kung sasabihin sa akin o hindi. Ano yon, Nicasio, sabihin mo na sa akin? Handa na ako sa kahit ano, matatag kong sabi, hinihimas ang tiyan ko. Nagbukas siya ng isa pang folder. Isang kopya ng birth certificate ang lumabas sa screen. Hindi ito birth certificate ng pasyente. Binasa ko ang nakasulat. Bianca Alonzo, pangalan ng ina Celia Alonzo, pangalan ng ama. Nanlaki ang mga mata ko. Ang pangalan ng ama sa birth certificate ni Bianca ay Ignacio Vergara. Ignacio Vergara, ang namatay na asawa ni Doña Corazon, ang tatay ni Rogelio. Pautal-utal kong basa. Hindi ko maintindihan. Tumango si Nicasio. Tama po kayo. Si Bianca Alonzo ay anak sa labas ng yumaong asawa ni Doña Corazon. Hating kapatid siya ni Rogelio. Parang huminto ang oras. Tiningnan ko si Nicasio, pilit na pinuproseso ang sinabi niya. Kapatid ni Rogelio si Bianca. Pero bakit sila magpapakasal? Wait, ibig sabihin ba nito alam ni Rogelio na kapatid niya si Bianca? Tanong ko, nakakaramdam ng matinding pandidiri. Hindi ko alam kung alam ni Rogelio. Umiling si Nicasio. Pero isang bagay ang sigurado. Alam ni Doña Corazon. Siya ang nagplano ng kasal nila. Umatras ako at napasandal sa upuan. Bakit? Bakit niya ipapakasal ang anak niya sa anak sa labas ng asawa niya? Nakakasuka. Dahil sa pera at kapangyarihan. Mabilis na sagot ni Nicasio. Ang nakatayong tatay ni Bianca ay si Senator Alonzo. Isa siyang bilyonaryo at ang susunod na posibleng vice-presidente ng bansa. Kung magpapakasal si Rogelio kay Bianca, makokontrol ni Doña Corazon ang koneksyon at yaman ng mga Alonzo. At dahil si Bianca ay totoong anak ni Ignacio Vergara, pwedeng gamitin ni Corazon ang kasal na iyon para matiyak na ang lahat ng yaman ng mga Vergara at Alonzo ay mananatili sa kamay niya. Ginamit nila ako. Ginamit nila ang tatay ko. Ginamit nila ang mga pasyente nila. At ngayon ginagamit ni Doña Corazon ang sarili niyang anak at ang anak sa labas ng asawa niya para mapalawak ang kanyang imperyo. Isang demonyo ang nag-anyong tao at nagsuot ng mamahaling alahas. Ang kasal nila ni Bianca, kailan? Tanong ko. Sa susunod na linggo, sagot niya. Isang malaking media event. Inimbita nila ang halos lahat ng malalaking politiko at negosyante. Huminga ako ng malalim.
Naramdaman ko ang sipa ng kambal sa tiyan ko. Mula sa pagiging biktima ng pang-aabuso at pagtataksil, nakatayo ako ngayon sa harap ng isang napakalaking pagkakataon. Isang pagkakataon hindi lang para linisin ang pangalan ko, kundi para buwagin ang buong kaharian ni Doña Corazon. Nicasio, tinawag ko ang pansin niya matalim ang paningin ko sa screen ng laptop. Ipadala mo ang kopya ng birth certificate na yan kay Senator Alonzo? Hindi pwede nating hayaan na siya na lang ang kumilos ng mag-isa. Gusto kong makita kung paano magre-react ang senador kapag nalaman niyang niloloko rin siya ng mga Vergara. At tayo, teacher? May kinuha ako mula sa bag ko. Ang uniforme ko bilang guro. Ang parehong uniforme, ang suot ko noong ipahiya nila ako at itaboy sa ulanan. Babalik tayo sa husgado. Pero bago mangyari yon, ning umiti ako isang niting punong-puno ng galit at determinasyon. Pupunta tayo sa kasal at ibabalik ko sa kanila ang regalong ibinigay nila sa akin nung engagement party. Gabi bago ang engrandeng kasal ni Rogelio at Bianca, tahimik kaming nakaupo ni Nicasio sa loob ng isang inarkilang sasakyan malapit sa bahay ng mga Alonzo. Tinitingnan ko ang malaking mansyon, nag-aabang sa magiging resulta ng unang hakbang ng aming plano. Ayon sa pinag-usapan, ipinadala na ni Nicasio sa opisina ni Senator Alonzo ang hindi nagpapakilalang brown envelope na naglalaman ng kopya ng birth certificate ni Bianca. Paano kung hindi niya paniwalaan ni Nicasio? Paano kung isipin niyang paninira lang ito para sa darating na eleksyon? Tanong ko habang nilalamas ang malamig kong mga kamay. Hindi niya yun babaliwalain, teacher. Mahina hong sagot ng batang abogado. Lahat ng politiko ay takot sa iskandalo, lalo na kung ang issue ay tungkol sa sarili nilang pamilya. Tiyak na ipapaimbestigahan niya yan kaagad bago mag-umaga. Tama siya. Ilang minuto lang ang lumipas, nakita naming mabilis na lumabas ang sasakyan ni Senator Alonzo. Walang wangwang, walang convoy, at mukhang nagmamadali. Sinundan namin sila ng palihim hanggang sa tumigil ang sasakyan ng senador sa isang kilalang laboratory o sa Makati. Pina-DNA test niya agad, bulong ko. Nakaramdam ako ng kaba at pananabik. Ang pag-aalunlangan ng senador sa pagkatao ni Bianca ay ang unang bitak sa pader ng mga Vergara. Kinabukasan, araw ng kasal. Ang Manila Cathedral ay punong-puno ng matataas na tao sa lipunan. Mula sa labas rinig ang pagtugtog ng classical na musika. Punong-puno ng mamahaling puting bulaklak ang bawat sulok. Isang perpektong eksena para sa isang perpektong kasinungalingan. Suot ko muli ang luma kong uniforme. Oo, hindi ako nakabihis ng maganda pero hawak ko na ngayon ang sandata na magpapabagsak sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi ako papasok para umiyak at magmakaawa. Naglakad ako palapit sa malaking pinto ng katedral kasunod ko si Nicasio. Agad kaming hinarang ng 3 gwardiya. "Excuse me, miss. Invitation only." Matigas na banta ng isang gwardiya. Tiningnan niya ang damit ko at nakilala niya ako mula sa balita. "Kayo po yung..." "Miss, hindi po kayo pwedeng pumasok. Ipinagbilin po ni Attorney Vergara na..." Ipinagbilin din ng batas na hindi siya pwedeng magpakasal. Malamig na banta ni Nicasio, iniharap ang ID niya bilang abogado at isang piraso ng papel. Ito ay isang cease and desist order mula sa korte. May nakafile pang petition for annulment ang kliyente ko na hindi pa nare-resolve. Bigamous ang kasal na ito. Nagkatinginan ng mga gwardya. Sa pag-aalinlangan nila, dire-diretso akong naglakad tinulak ang malaking pinto ng katedral. Bumukas ito ng malakas. Saktong-sakto sa pagtigil ng bridal march. Lahat ng mata sa loob ng katedral ay napatingin sa akin. Parang nangyari ulit ang eksena sa engagement party. Ang mga bisita ay nagbulungan itinuturo ang malaki kong tiyan. Sa dulo ng pasilyo, malapit sa altar, nakita ko si Rogelio namumutla at nakabukas ang bibig. Si Bianca ay nakakunot ang no, galit na nakatingin sa akin mula sa ilalim ng kanyang belo. At si Doña Corazon, nakita ko ang pagbagsak ng mukha niya. Anong ginagawa ng babaeng yan dito?
Sigaw ni Doña Corazon mula sa unahan. Mala security, palabasin niyo siya. Sinisira niya ang sagradong seremonya? Naglakad ako pababa ng aisle. Mabibigat ang mga hakbang ko pero hindi ako yumuko. Sagradong seremonya? Kailan pa naging sagrado ang pagpapakasal ng magkapatid? Umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong katedral. Biglang tumahimik ang lahat. Wala kang maririnig kundi ang paghinga ng mga tao at ang mahinang musika. Anong sinasabi mo? Sigaw ni Bianca na paharap sa akin. Baliw ka na ba talaga? Dumating ako sa tapat nila. Tiningnan ko si Rogelio ng diretso sa mga mata. Pinirmahan mo ang annulment, Rogelio, pero hindi ako pumayag. Kasal pa rin tayo, at kahit hiwalay na tayo, hindi ka pa rin pwedeng magpakasal sa babaeng yan dahil siya ay kapatid mo. Nagkagulo ang mga bisita. Nagsimulang kumuha ng video ang mga nakaupo sa gilid. Lumapit si Doña Corazon, nanginginig sa galit at akmang sasampalin ako. Sinungaling mga gwardya kaladkarin nyo na palabas ang baliw na ito. Pero bago pa dumapu ang kamay niya sa mukha ko, sinalo ito ni Nicasio. Itinulak niya pabalik si Doña Corazon. Huwag ninyong sasaktan ang kliyente ko, Doña Corazon. Wala kang ebidensya sa mga sinasabi mo, Amian? Sigaw ni Rogelio pilit na itinatago ang kaba sa boses. Naninira ka lang dahil gusto mo ng pera. Ebidensya. Isang malalim at matigas na boses ang narinig mula sa gilid ng altar. Napalingon kaming lahat. Si Senator Alonzo ang tumatayong ama ni Bianca. Nakatayo siya malapit sa pare, hawak ang isang nakabukas na brown envelope. Ang mukha niya ay madilim at puno ng galit. Pa, anong nangyayari? Tanong ni Bianca lumapit sa ama niya. Huwag niyo pong pakinggan ang babaeng yan. Itinas ni Senator Alonzo ang hawak niyang papel. Hindi ito ang birth certificate na ipinadala namin. Isa itong opisyal na resulta ng laboratorio. Pinapaimbestigahan kita kagabi pa, Corazon, malamig na sabi ng senador. Dahil nakatanggap ako ng tip. At ngayong umaga lang bago tayo pumunta rito, lumabas ang resulta ng DNA test. Bianca is not my biological daughter. Napasinghap ang lahat. Parang sumabog ang isang bomba sa loob ng katedral. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Napatakip siya sa bibig niya. Pa, hindi totoo yan. Pa! Tiningnan ni Senator Alonzo si Doña Corazon nang may matinding pandidiri. Anak siya ng yumaong asawa mo, Ignacio Vergara. Niloko mo ako, Corazon. Ginamit mo ang impluensya ko at ang pera ko para palakihin ang anak ng asawa mong namatay. At ngayon, ipapakasal mo siya sa mismong kapatid niya sa ama para mapanatili niyo ang yaman ko sa pamilya niyo. Namutla si Rogelio. Napatingin siya kay Bianca, diring-diri na umurong ng ilang hakbang palayo sa mapapang asawa niya. Kapatid ko siya. Tumingin ako kay Doña Corazon. Ang mapagmataas niyang muka ay nabasag. Wala siyang masabi. Ang mga taong dati ay humahanga at rumerespeto sa kanya, ngayon ay nakatingin sa kanya ng may matinding kasuklaman. Ang hiya na palagi niyang ginagamit bilang sandata ay siya mismong pumutol sa leeg niya ngayon. Wala nang kasal na magaganap, matigas na utos ni Senator Alonzo. At asahan mo, Corazon, isasampa ko ang lahat ng kasong pwede kong isampa laban sa inyo dahil sa panloloko sa akin at sa pamilya ko. Bago pa makaalis ang senador, iniharap ni Nicasio ang isa pang dokumento kay Doña Corazon at Rogelio. Isa pa, malamig na banta ni Nicasio. Bukod sa kinanselang kasal na ito, inaasahan ko ang pagharap ninyo sa korte bukas. Isinampa na namin ang kasong falsification of documents at perjury kaugnay sa pekeng quitclaim na ginamit ninyo para nakawin ang lupa ni Professor Salcedo at sa mga pekeng pirma ng mga pasyente nyo sa fertility clinic. Mas lalong nagkagulo. Marami sa mga bisita ay pasyente rin ng klinika nila at narinig ang revelasyon. Nagsimula silang magtanong at magalit. Nang makita ko ang pagkasira ng perpektong mundo ni Doña Corazon at ang panghihina ng tuhod ni Rogelio, tinalikuran ko sila. Hindi na ako umiyak.
Sa unang pagkakataon, ako ang nag-iwan sa kanila, habang nakatingin ang buong mundo bago pa man nila ako mauna. Nakabawi na ako ng isang hakbang. At sa paglabas ko ng katedral, alam kong magsisimula pa lamang ang tunay na laban sa korte. Matapos ang eskandalo sa katedral, naging laman ng lahat ng balita ang pamilya Vergara. Mula sa pagiging tinitingalang pamilya, naging katatawanan sila at simbolo ng kasakiman. Umatras ang maraming malalaking investor sa Vergara Foundation. Maging ang lisensya ng Vergara Fertility Clinic ay pansamantalang sinuspin dahil sa reklam o isinampa ng libu-libong pasyente na nalaman ang tungkol sa pagnanahaw ng kanilang mga pirma. Sa kabila ng tagumpay naming yon, alam kong hindi pa tapos ang laban. Hawak pa rin ni Doña Corazon ang orihinal na kopya ng quitclaim at ang peking titulo ng lupa ng ama ko. Habang hindi yun nasisira o napapatuna, yang peke sa pisikal na pagsusuri, maari pa rin nila itong gamitin sa korte para bawiin ang lupa kapag humupa ang issue. Ang mosyon para ipawalang bisa ang quitclaim mo ay dinggin sa susunod na linggo, teacher. Sabi ni Nicasio isang gabi habang nag-aayos ng mga papeles sa maliit naming apartment. Pero hanggang wala tayong hawak na matibay na kopya ng orihinal na will and testament ni Professor Salcedo, mahihirapan tayong patunayan ang intensyon ng ama mo na ibigay ang lupa para sa paaralan. Ang sinasabi ng kampo ni Rogelio, ibinenta ng ama mo ang lupa sa Vergara Foundation bago siya mamatay. Sumikip ang dibdib ko. Saan natin hahanapin ang orihinal na diptych? Matagal nang namatay si Papa. Ayon sa research ko, lahat ng lumang dokumento kabilang ang mga transaksyon ng Vergara Foundation at ang huling na iwang gamit ng ama ninyo ay nakatago sa Old Archive Warehouse ng Vergara Enterprises sa Quezon City. Paliwanag ni Nicasio. Ang problema, naka-lockdown ang lugar na yon simula nang pumutok ang balita. Ayaw nilang may makapasok. Napahawak ako sa aking tiyan. Kabuwanan ko na. Paminsan-minsan ay nararamdaman ko na ang paninigas ng aking puson senyal. Na anumang araw ngayon ay maaari na akong manganak. Ngunit, hindi ako pwedeng manganak habang hawak pa rin ng mga taong sumira sa akin ang pangarap ng ama ko. Kailangan nating pasukin ang warehouse na yon, Nicasio, desidido kong sabi. Kailangan kong makuha ang orihinal na diptych bago nila iyon sirain. Kinabukasan ng gabi, gamit ang tulong ng isang dating security guard ng Vergara Enterprises na naging pasyente ni Nicasio na on pro bono, nagawa naming makapasok sa compound ng lumang warehouse. Madilim at maalikabok ang paligid. Ang mga pader ay yari sa makapal na konkreto at amoy-amag ang mga lumang papel na nakatambak sa mga estante. Bilisan lang natin, teacher. Wala tayong maraming oras bago mag-ikot ang mga gwardiya ni Doña Corazon. Pabulong na sabi ni Nicasio habang binubuksan ang flashlight ng kanyang cellphone. Halos 1 oras kaming naghaluhog sa mga lumang kahon. Naghiwalay kami ni Nicasio ng direksyon para mas mapabilis ang paghahanap. Sa bandang dulo ng warehouse, nakita ko ang isang kahon na may nakasulat na E. Salcedo, Legal Documents, 2010. Kumabog nang mabilis ang dibdib ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang kahon. Sa loob noon ay mga lumang journal ng ama ko, mga lesson plan niya noon sa universidad, at sa ilalim ng lahat ng iyon, isang lumang brown envelope na selyado. Nang buksan ko ang dokumento, hindi ko napigilan ang pagluha. Naroon ang huling habilin ni Papa. Malinaw niyang itinakda na ang lupang yon ay hindi maaaring ipagbili, ipaggamit bilang garantiya o ipasa sa anumang organisasyon kabilang ang Vergara Foundation. Inilaan niya yon para sa isang pondong pang-edukasyon na gagamitin sa pagtatayo ng Salcedo Community School. Meron din itong lagda at pagpapatunay mula sa isang independenteng notaryo na walang kaugnayan sa pamilya Vergara. Hawak ko na ang katotohanang matagal nilang itinago. Sa wakas, may paraan na upang maituwid ang lahat. Nang buksan ko ang dokumento, hindi ko napigilan ang pagluha. Naroon ang huling habilin ni Papa. Malinaw niyang itinakda na ang lupang yon ay hindi maaaring ipagbili,
ipaggamit bilang garantiya o ipasa sa anumang organisasyon kabilang ang Vergara Foundation. Inilaan niya yon para sa isang pondong pang-edukasyon na gagamitin sa pagtatayo ng Salcedo Community School. Mayroon din itong lagda at pagpapatunay mula sa isang independyenteng notaryo na walang kaugnayang sa pamilya Vergara. Hawak ko na ang katotohanang matagal nilang itinago. Sa wakas, may paraan na upang maituwid ang lahat. Nicasio, nakita ko na. Sigaw ko pa bulong lumingon ako para hanapin siya sa dilim. Pero bago pa man makalapit si Nicasio, narinig namin ang malakas na pagbukas ng pangunahing pinto ng warehouse. Bumukas ang mga matatalim na ilaw sa buong paligid, nakakabulag ang liwanag matapos kaming masanay sa dilim. Mula sa pintuan, pumasok ang 5 lalaking armado, kasunod ang 2 taong pinakakinamumuhian ko. Si Doña Corazon at si Rogelio. Akala mo ba talaga ganun kakadaling makakapasok dito nang hindi ko nalalaman amihan? Malamig na boses ni Doña Corazon, umalingaw-ngaw sa malaking espasyo ng warehouse. Napaurong ako, pilit na itinatago sa likod ko ang envelope. Mabilis na tumakbo palapit sa akin si Nicasio at humarang sa harap ko handang protektahan ako. Wala kayong karapatan dito. May hawak na kaming ebidensya laban sa inyo. Matapang na sabi ni Nicasio, bagaman alam kong wala kaming laban sa mga armadong tauhan nila. Tumawa ng mapang uyam si Rogelio. Wala na ang malinis na imahe ng abogado. Ang mga mata niya ngayon ay puno ng desperasyon at kabaliwan matapos mawala ng lahat sa araw ng kasal niya. Ebidensya anong? Ebidensya! Nuumisi si Rogelio. Naglabas siya ng isang lighter mula sa kanyang bulsa at sinindihan ito. Lahat ng nakikita niyo rito, lahat ng papel magiging abo pagkatapos ng gabing ito. Nanlaki ang mga mata ko. May dala ang mga tauhan nila na ilang galon ng gasolina at nagsimula ng ibuhos iyon sa mga estante malapit sa pintuan. Baliw na ba kayo? Sigaw ko. Maaari kayong makulong sa arson at attempted murder? Sino ang magsasabi? Kalmadong sagot ni Doña Corazon, inaayos ang kanyang alampay. Isang malungkot na aksidente, isang buntis at ang kanyang abogado palihim na pumasok sa pag-aari namin nagkasunog dahil sa faulty wiring. Kasama nilang nasunog ang mga papeles. Wala nang ebidensya, wala nang amihan, at ang lupa mananatili sa pamilya ko. Itinapon ni Rogelio ang lighter sa mga papel na binuhusan ng gasolina. Sa isang iglap sumiklab ang malaking apoy mabilis na kumalat patungo sa kinaroroonan namin. Lumabas sina Doña Corazon at Rogelio. Malakas na isinara at nilok ang mabigat na bakal na pinto ng warehouse mula sa labas. Nakulong kami. Teacher Ami, dito! Hinawakan ako ni Nicasio sa braso at hinila palayo sa lumalaking apoy. Napuno agad ng makapal at itim na usok ang buong warehouse. Nagsimula akong umubo, hirap na hirap huminga dahil sa bigat ng tiyan ko at sa kaba. Nicasio, ang mga anak ko. Naiyak na ako, niyayakap ang tiyan ko. Ililigtas ko kayo, teacher. Pang-ako! Ubo ng ubo na sagot ni Nicasio. Tumingin siya sa paligid naghanap ng ibang labasan. Nakita niya ang isang maliit na bintana sa itaas na bahagi ng pader malapit sa bubong. Bumangon ang isang matinding pananakit sa aking puson. Isang kirot na gumapang mula sa ibaba pataas. Napadaing ako at napahawak sa tuhod ko. Pumutok ang panubigan ko. Nicasio! Lalabas na sila! Mangangganak na ako! Nahihirapan kong sabi. Nanlaki ang mga mata ni Nicasio. Tumingin siya sa lumalapit na apoy pagkatapos ay sa akin. Alam naming dalawa na hindi ko kayang umakyat sa bintanang yon. Hinubad ni Nicasio ang kanyang coat at itinakip sa ilong ko. Hindi tayo mamatay rito, teacher. Kailangan niyong mabuhay para sa mga anak niyo, para sa hustisya. Kumuha siya ng isang mabigat na bakal mula sa sirang estante at tumakbo palapit sa malaking pinto ng warehouse. Kahit alam niyang nakakandado ito mula sa labas, patuloy niya itong hinampas ng buong lakas habang sumisigaw ng saklolo.
Unti-unting, nagiging kahel ang buong paligid dahil sa apoy. Ramdam ko na ang init na parang sumusulog sa balat ko. Ang bawat paghihilab ng tiyan ko ay sumasabay sa pagbagsak ng mga nagliliyab na kahoy mula sa itaas. Diyos ko, iligtas niyo po ang mga anak ko. Nanalangin ako, pilit na iniingatan ng envelope ng ama ko habang iniinda ang sakit ng panganganak. At nang tila nawawala na ako ng malay dahil sa usok at sakit, narinig ko ang isang malakas na pagbangga mula sa labas. Pam! Isang sasakyan ang sinadyang ibangga sa bakal na pinto ng warehouse hanggang sa masira ang kandado nito. Pumukas ng malakas ang pinto, iniluwa ang sariwang hangin at ang ilaw mula sa mga sirena ng pulis at bumbero. Pumagsak si Nicasio sa sahig, umuubo at hingal na hingal. Pumasok ang mga bumbero at ilang mga pamilyar na muka. Ang matandang security guard na tumulong sa amin na makapasok at kasama niya ang ilang mga mangingisda at magulang mula sa Bicol na nilapitan pala ni Nicasio ng palihim noong mga nakaraang araw bilang testigong magpapatunay na doon ako nagtatago at walang perang ninakaw mula sa Vergara Foundation. Sila ang nakakita kina Rogelio na sumunod sa amin dito. Nandito si Teacher Amihan, sigaw ng isa sa mga magulang. Pinuhat nila ako palabas ng nagliliyab na warehouse bago pa gumuho ang bubong nito. Sa huling tingin ko bago ipasok sa ambulansya, nakita ko sina Doña Corazon at Rogelio na pinoposasa ng mga pulis pilit na nagpupumiglas habang pinapalibutan ng mga kamera ng media. Hawak ko nang mahigpit ang envelope sa dibdib ko. Nakaligtas ako, nakaligtas kami. Ang iyak ng dalawang sanggol ang bumulabog sa katahimikan ng delivery room ng pampublikong ospital kung saan ako dinala. Hindi ito ang magarang private suite ng Vergara Fertility Clinic na ipinangako sa akin ni Rogelio noon, pero sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, naramdaman ko ang tunay na kaligtasan. Kambal na lalaki, Teacher Amihan, malulusog sila. Nakangiting sabi ng doktor habang inilalapit sa akin ang 2 maliliit na anghel. Nang maramdaman ko ang init ng balat nila sa dibdib ko, tila naglaho ang lahat ng sakit. Ang hapdi ng usok sa aking bag, ang takot sa nagliliyab na apoy, at ang put sa 7 taon na panloloko lahat yon ay napalitan ng isang klase ng pagmamahal na hinding-hindi mauunawaan ni na Doña Corazon at Rogelio. Pinangalanan ko silang Elias, mula sa pangalan ng aking ama, at Nicasio bilang pasasalamat sa taong hindi bumitaw sa akin. 1 linggo matapos ang panganganak, kahit mahina pa ang aking katawan, pinili kong harapin ang huling yugto ng laban. Hindi na sa ulanan, hindi na sa dilim, kundi sa loob ng kagalang-galang na silid ng korte. Suot ko ang isang simpleng puting damit. Sa tabi ko ay si Nicasio, na bagaman may benda pa sa braso dahil sa mga sugat mula sa sunog, masigla at handang-handa. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo sina Doña Corazon at Rogelio. Wala na ang kanilang mamahaling alahas at mapagmataas na tindig. Nakasuot sila ng kulay kahel na uniforme ng preso nakaposas at pinalilibutan ng mga pulis. Your Honor, panimula ni Nicasio, matatag ang boses na umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Ang dokumentong ito na nakuha namin mula sa nasunog na warehouse ng mga Vergara ay ang orihinal na last will and testament ni Professor Elias Salcedo. Ito ay dumaan na sa pagsusuri ng mga handwriting experts at napatunay ang tunay. Iniabot ni Nicasio ang envelope na iningatan ko sa gitna ng apoy. Nakasad dito, pagpapatuloy ni Nicasio, na ang 15 ektarya ng lupain sa Quezon City ay isang educational trust. Ang kasal ni Amihan Salcedo kay Rogelio Vergara ay ginamit lamang ng mga nasasakdal upang makuha ang kontrol sa lupaing ito sa pamamagitan ng panlilinlang forgery at pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Tumayo ang abogado ng mga Vergara, pilit na nag-o-objection pero mabilis siyang pinatahimik ng huwes. Bukod dito, dagdag ni Nicasio, meron kaming hawak na digital logs mula sa server ng Vergara Fertility Clinic. Ipinapakita rito ang sistematikong pagnanakaw ng mga pirma ng libu-libong pasyente, kabilang ang aking kliyente, upang gumawa ng mga peking donasyon at umiwas sa buwis.
Ang pagtatangkang sunugin ang warehouse ay isang desperadong hakbang upang burahin ang mga siyang ito. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Tumingin ako kay Doña Corazon. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ang isang simpleng guro na minaliit niya ay magiging sanhi ng pagguho ng kanyang imperyo. Anong masasabi niyo, Attorney Vergara? Tanong ng huwes kay Rogelio. Tumayo si Rogelio, nanginginig ang mga kamay. Your Honor, napilitan lang ako. Ang nanay ko ang nagplano ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin na pakasalan si Amihan. Siya ang nag-utos na pekiin ang mga papeles. Rogelio, walang hiya kang bata ka, sigaw ni Doña Corazon. Pilit na inaabot ang anak niya para saktan ito sa gitna ng korte. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ikaw ang humiling sa akin na tanggalin si Amihan. Dahil gusto mo ng pakasalan si Bianca. Dahil kailangan natin ang pera ng mga Alonzo, Pulyaw, pabalik ni Rogelio. Ikaw ang nagsabi na basura na si Amihan. Napanood ko ang mag-ina na nagsisisihan naglalaglag at naglalabasan ng baho sa harap ng publiko. Ang pamilyang binuo sa kasinungalingan ay nagkakawatak-watak na ngayon dahil sa sarili nilang kasakiman. Wala silang utang na loob sa isa't isa dahil ang tanging nagbubuklod sa kanila ay ang pagmamahal sa pera. Nang ibaba ng huwes ang kanyang desisyon, parang gumaan ang buong mundo. Dahil sa bigat ng mga ebidensya ng forgery, arson at qualified theft, ang korte ay naglalabas ng warrant of seizure sa lahat ng assets ng Vergara Foundation. Ang lupain ni Professor Salcedo ay ibinabalik sa panganalaga ng kanyang nag-iisang tagapagmana si Amihan Salcedo sa ilalim ng orihinal na kondisyon ng Educational Trust. Sina Corazon Vergara at Rogelio Vergara ay mananatili sa kulungan habang nililitis ang kanilang mga kasong kriminal ng walang piyansa. Paglabas namin ng korte, dinumog kami ng mga reporter. Ngunit hindi ko na sila pinansin. Dire-diretso akong naglakad patungo sa kinaroroonan ng mga magulang at manging isda mula sa Bicol na dumalo sa pagdinig upang suportahan ako. Kasama nila ang ilan sa mga dati kong estudyante sa Maynila na nalaman ang katotohanan. Teacher Amihan, nanalo tayo! Sigaw ni Makisig ang dati kong estudyante habang winawagayway ang isang maliit na bandila ng kanilang paaralan. Niyakap ko sila ng isa-isa. Ito ang aking totoong pamilya, ang mga taong hindi tumitingin sa apelyido o sa yaman, kundi sa puso at sa danggal. Lumapit sa akin si Nicasio, may bitbit na isang folder. Teacher, tapos na ang laban sa korte. Ngayon magsisimula na ang tunay na trabaho. Handa na po ang mga arkitekto para sa Salcedo Community School. Tiningnan ko ang malawak na bakanteng lote sa Quezon City na dati ay kinatatayuan ng mga karatulang Vergara Foundation. Ngayon, ang nakatayo na doon ay isang malaking tarpulin na may mukha ng aking ama at ang mga salitang dito magsisimula ang pangarap ng bawat batang Pilipino. Lumingon ako sa mga anak ko na mahimbing na natutulog sa kanilang mga stroller. Ang 7 taon ng dilim ay natapos na. Ang pangalang Amihan Salcedo ay hindi na simbolo ng isang biktima, kundi ng isang babaeng bumangon lumaban at nagwagi para sa kanyang dangal at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Salamat, Papa, bulong ko sa hangin. Natupad ko na ang hiling mo. Sa di kalayuan nakita ko ang paglubog ng araw. Bukas pagising ko, wala na ang anino ng mga Vergara. Wala na ang takot. Mayroon na lamang bagong umaga na puno ng pag-asa. 3 taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa Quezon City ngayong umaga ay tila may dalang kakaibang liwanag. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na quadrangle ng isang bagong gusali. Hindi na ito ang madilim at maalikabok na warehouse na halos maging libingan ko noon. Ito na ang Salcedo Community School, isang pangarap na binuo mula sa luha at katotohanan. Nanay, tingnan mo ang drawing ko! Naramdaman ko ang 2 maliliit na kamay na yumayakap sa aking binti. Yumuko ako,
at hinalikan ang noo ni Elias na may hawak na papel na punong-puno ng makukulay na guhit ng isang paaralan at isang malaking puno. Sa tabi niya ang kakambal niyang si Nicasio Jr. ay seryosong nagbabasa ng isang picture book. Ang mga mata ay kasing talino ng taong pinagkunan ng kanyang pangalan. Sila ang aking buhay. Sila ang dahilan kung bakit ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging katanggap-tanggap. Napakaganda anak, nakangiti kong sabi. Ipakita niyo yan kay Tito Nicasio niyo mamaya pagdating niya? Inayos ko ang aking suot na kulay asul na blazer. Ngayon ang araw ng unang graduation ng mga batang mangingisda mula sa Bicol na pinag-aral ko rito sa Maynila sa pamamagitan ng scholarship fund na ako na mismo ang nagpapatakbo. Kasama rin nila ang mga batang anak ng mga pasyente, ang dating na biktima ng klinika ng mga Vergara. Habang naglalakad ako patungo sa entablado, napahinto ako sa tapat ng portrait ng aking ama, si Professor Elias Salcedo, na nakasabit sa main lobby. Sa ilalim ng kanyang larawan ay ang katagang, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa lupang pag-aari, kundi sa dami ng pangarap na iyong naitanim. Papa, nagawa ko na, bulong ko. Teacher Amihan, lumingon ako at nakita ko si Nicasio. Wala na siyang suot na benda at sa halip na briefcase ng abogado, isang bungkos ng mga puting bulaklak ang hawak niya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng paghanga at respeto sa akin. Isang tingin na hindi kailanman ibinigay ni Rogelio sa loob ng 7 taon. Handa na ang lahat, teacher. Ang mga magulang, ang mga bata at ang media, sabi ni Nicasio. Senator Alonzo is also here to give his support. Gusto niyang humingi ng paumanhin sa personal dahil sa naging bahagi siya ng panloloko noon kahit hindi niya alam. Gumiti ako. Salamat, Nicasio. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung hindi mo ako nahanap sa Bicol. Humiling siya. Nahanap kita, pero ikaw ang nagligtas sa sarili mo, teacher. Ikaw ang lumaban. Bago kami umakyat sa entablado, sandali kong binuksan ang aking cellphone. May isang mensaheng dumating mula sa aking contact sa loob ng correctional facility. Balita tungkol sa mga Vergara. Si Doña Corazon ay tuluyan nang nawalan ng katinuan sa loob ng selda. Madalas daw itong sumisigaw at naghahanap ng kanyang mga perlas at titulo. Tinatawag ang mga gwardya na kanyang mga utusan. Si Rogelio naman, matapos ang ilang taong pag-aapela na laging ibinabasura ng korte, ay naging isang anino na lamang ng dating hambog na abogado. Wala siyang dalaw, wala siyang kaibigan, at ang tanging kasama niya ay ang pagsisisi na binitawan niya ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya para sa isang pangarap na gawa sa buhangin. Ang karma ay hindi laging mabilis pero laging eksakto. Inakyat ko ang entablado sa gitna ng malakas na palakpakan. Tiningnan ko ang mga muka ng mga magulang mga inang katulad ko na dumaan sa hirap, mga ama na nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. 7 taon ang nawala sa akin. Panimula ko sa aking talumpati, ang boses ko ay matatag at malinaw. 7 taon akong naniwala na ang halaga ko ay nakadepende sa kung gaano ako kabuting asawa sa isang taong hindi ako pinapahalagahan. Naniwala ako na ang dignidad ko ay pwedeng nakawin ng isang piraso ng papel o ng isang peking pirma. Huminga ako ng malalim, tiningnan ko ang aking mga anak sa unahan. Pero natutunan ko na ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo o apelido. Ang pamilya ay ang mga taong tatayo sa tabi mo kapag wala ka na sa rurok. Ang dignidad ay hindi ibinibigay, ito ay pinoprotektahan. At ang bawat pagbagsak ay isang pagkakataon lamang para bumangon ng mas matapang. Pagkatapos ng seremonya, habang nagkakagulo ang mga tao sa picture taking, lumapit sa akin si Nicasio. Sa gitna ng ingay, naging tahimik ang aming paligid. Amihan. Tawag niya sa pangalan ko, hindi na teacher. Na yung tapos na ang paaralan, na yung maayos na ang lahat, may puwang pa ba sa buhay mo para sa isang taong gustong maging bahagi ng hinaharap mo? Hindi bilang abogado mo, kundi bilang katuwang mo? Tiningnan ko ang kanyang tapat na mga mata.
Sa loob ng mahabang panahon, ang puso ko ay naging isang kuta na mahirap pasukin. Pero sa piling ni Nicasio, naramdaman ko ang kapayapaan na hindi kailanman naging bahagi ng buhay ko noon. Ang hinaharap ko ay puno pa ng trabaho ni Casio. Biro ko pero hinayaan ko siyang hawakan ng aking kamay. Pero sa tingin ko, mas magiging madali ang paglalakad kung may kasama ako. Ngumiti siya, isang niting kasing liwanag ng umagang ito. Tumingin ako sa langit. Ang pangalang Amihan Salcedo ay malaya na. Wala na ang pot, wala na ang pait. Ang tanging naiwan ay ang pagmamahal para sa aking ama, para sa aking mga anak, at sa wakas para sa aking sarili. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa pagbawi ng aking danggal. At sa bawat kampana ng paaralang ito natutunog maaalala ng mundo na walang anumang kasinungalingan ang kayang tuminag sa isang inang, ang tanging sandata ay ang katotohanan. Lumubog ang araw nang may pangako ng mas maganda pang bukas. Ako si Amihan, at dito sa wakas ay nagsisimula ang aking tunay na buhay.